So eto na nga, isang lalaki, sinama yung girlfriend niya sa country house ng kaibigan niya. Pero ang hindi niya sinabi, robot pala itong girlfriend. May attempt siyang i-reprogram si girl, pero nauwi ito sa trahedya. Napatay ni robot yung may-ari ng bahay. Flashback muna. Nag-uumpisa ang pelikula sa alaala ni Iris habang namimili sa grocery. Doon niya raw unang nakita si Josh, ang kanyang boyfriend. Ang galing daw makipag-flirt ni Josh. Unang kita pa lang, lapit agad. Pero teka, panaginip lang pala yun. Totoo, Iris and Josh are traveling papunta sa country house ng friend ni Josh. Weekend getaway daw. Kinakabahan si Iris kasi baka hindi siya magustuhan ng mga kaibigan ni Josh o mapahiya siya. Pagdating nila sa bahay, nakilala niya yung magjowa na sina Patrick at Eli at si Sergey, lover ni Kat at siyang may-ari ng mansion. Nagsettle na sila sa kani-kanilang kwarto, tapos during dinner si Patrick nagkwento kung paano sila nagkakilala ni Eli. Gusto rin makijoin sa kwentuhan si Iris, kaya nagbanggit siya ng memory niya with Josh. Pero mukhang deadma lang yung iba. Tuloy, habang naghuhugas ng pinggan yung mga lalaki, yung mga babae naman nagkwekwentuhan sa kabilang side. Dito naramdaman ni Iris na parang hindi siya gusto ni Kat. Pero sinabi rin ni Iris na sana maging kasing bold niya si Kat. Later that night, habang may pa-dance, napansin ni Iris na kinakausap ni Josh si Kat. Ayun, nagselos si ate. Pinagitnaan niya yung dalawa. Kinabukasan, nagyaya si Iris kay Josh na maglakad papunta sa lake. Tumanggi si Josh, gusto raw niya magkape muna. Pero nung umalis si Iris, naglabas siya ng flash drive at kinabit ito sa phone niya habang nasa may lake. Si Iris naman, may nakita na kutsilyo sa bulsa ng shorts niya. Habang iniisip niya ito, dumating si Sergey. Ayaw na sana ni Iris makipag-usap, pero pinilit siya ni Sergey na samahan siya. Nagpatulong pa magpahid ng sunblock sa likod. Habang pinapahiran niya, sinubukan siya i-seduce ni Sergey. Super awkward. Cut to, yung ibang guests, chill lang sa loob ng bahay. Hanggang biglang dumating si Iris, madungis at may hawak na kutsilyo. Iyak siya ng iyak. Pinatay raw niya si Sergey kasi hinalay siya. Tinulak daw niya, tumama yung ulo sa bato, pero bumangon at tumatake ulit kaya napilitan siyang patayin ito. Nag-breakdown si Iris. Sabi niya kay Josh, "Umuwi na tayo, please." Pero ang sagot ni Josh, "Matulog ka muna." Biglang nag-freeze si Iris, namutla, doon na-reveal. Robot pala siya, created para magmahal, magluto, at mag-forecast ng weather. Tinali siya ng grupo sa upuan habang pinag-uusapan kung tatawag ba sila ng police o tech support. Gusto ni Josh, i-on ulit si Iris para magpaalam. Nung na-activate si Iris, sinabi ni Josh sa kanya, "Hindi ka totoong tao. Yung memory ng pagkikita natin sa grocery, fake yon. Ikaw, dinedeliver ka lang ng mga technician. Nakaprogram ka para mahalin ang unang taong makita mo after activation." Sakit, di ba? Pero mas grabe pa, sinabi ni Josh na wala siyang halaga. Pwede siyang palitan anytime. Shocked si Iris, pero sinabi pa rin niya, "Pwede nating ayusin to. Gusto ko magsimula ulit." Pero pinutol ni Kat ang moment. Galit na galit siya kay Josh. Habang nangyayari yon, nakalaya si Iris, sinugod si Josh at kinuha yung phone na may control sa kanya. Tumakbo siya palabas ng bahay habang tinawagan ng iba ang mga technician. Dito nagsimulang ma-reveal ang totoong plano ni Josh at Kat. Sinadya nilang dalhin si Iris at i-hack ang system niya gamit ang flash drive para ma-disable ang safety protocols at tumaas ang aggression. Gusto talaga nilang ipapatay si Sergey kasi Josh believes na mafia ito. Pero ang tunay na motibo, merong 12 million sa loob ng safe. Planado lahat, pati ang mga witnesses nilang friends. Ngayon, gusto ni Josh na isama si Eli sa plano, pero hindi si Patrick. Biglang inutusan ni Eli si Patrick na mag-shutdown ka. At boom, robot din pala si Patrick. Nag-reset si Patrick, pero ginamit siya ni Josh. Ginawa siyang robot hunter. Sa kabilang banda, nag-explore si Iris ng control menu niya. Binago niya eye color, voice tone, at tinaas niya ang intelligence level to max. Using her newfound logic, naisip niya ang kunin ang smart car ni Josh para makatakas. Pero bigla siyang na-ambush ni na Eli at Patrick. Habang nagkakagulo, nabaril ni Iris si Eli. Nakita ito ni Patrick, nagulat. Dumating din sina Josh at Kat. Tumakbo si Iris papunta sa kotse, barely nakatakas. Nag-init ang sitwasyon.
Tinrack ni Josh ang kotse gamit ang AI system, pinadisable ito. Nahuli si Iris ng pulis, pero dahil di na siya gustong magsabi ng totoo, pinalitan niya ang language niya to German. Hindi siya naintindihan ng officer hanggang makita nito yung kutsilyo. Aarestuhin na sana siya, pero dumating si Patrick at pinatay ang pulis. Dinala ni Patrick si Iris pabalik sa bahay kasama ang patay na officer. Lumalala na talaga ang gulo. Kat napagtanto na wala ng control si Josh, so she tries to leave with her share. Pero tinaga siya sa likod ni Patrick. Utos ni Josh. Iris is reactivated. Tinalian sa furniture. Sinabihan ni Josh na pathetic failure siya at pinahirapan. Pinasunog ang kamay, binaba ang intelligence level to 0. Binigyan siya ng baril at inutusan na barilin ang sarili. Pilit man niyang labanan, na-trigger pa rin ang programming. Nagpakamatay si Iris. Dumating ang technicians, Sid at Teddy. Dinala nila ang katawan ni Iris. Sabi ni Sid, yung recordings nila hindi sa utak, nasa tiyan. Pero bago pa man makaalis, pinatay sila ni Patrick. Teddy manages to escape. Nakita niya ang tambak ng mga bangkay sa gubat. Lahat resulta ng simple robbery plan gone wrong. Bago pa siya mapatay, nagising si Iris na recover na. Nilabanan si Patrick gamit ang stun gun, pero hindi siya makasakit. Naka-reset lahat ng settings niya. Kaya ginamitan niya ng emosyon si Patrick. Pinaalala ang pagmamahal niya kay Eli. Nag-glitch si Patrick. Binalikan ang alaala at isinaksak sa sariling bibig ang stun gun. Sa huling eksena si Iris, pinuntahan si Josh habang binibilang nito ang pera. Nagka-face off sila. Tinira ni Iris ang pader para ipakitang wala na siyang control at may free will na siya. Sa gitna ng confrontation, Josh sinubukang barilin ang tiyan ni Iris para sirain ang memory drive. Pero bago pa siya makaputok, sinaksak siya ni Iris sa ulo gamit ang electric corkscrew. Ending scene, naliligo si Iris. Nililinis ang dugo, tinanggal ang sunog na balat, kinuha ang pera at umalis sakay ng pulang Mustang. She drives off to a new life. Free. End of film.